So, dito po sa kwento na ito ay we could learn these things. We could see a manifestation of Jesus' authority and power over nature. Ng ating Panginoong Jesus ay may kapangyarihan sa kalikasan. Let that sink in. Ayoko kung dumaan lang ulit. Parang Romans 28 yan eh. Dumadaan. Anong ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin yan? Kapag ang ating Panginoon ay makapangyarihan, may otoridad sa nature. Di ba napakainit kayo? Pwede kang humiling sa Panginoon, Lord. Baka naman po pwede palamigin. Meron po ba na nanalangin sa atin ng gano'n? Kundi ang ginagawa na, ang init naman! Sobra no, aga-aga pang init na. Pwede ka naman manalangin. Di ba ang Panginoon mo ay Diyos ng kalikasan? Nung kami po ay nasa Baguio, ay yun po yung time na ako ay sabi kong tinatbuhan ko yung aking panawagan. At sabi ko, hindi yata ako sigurado, construction muna ako. At nag-nosedive po yung aking construction. Hanggang sa maputulang kami ng tubig. Nasabihin ni Ray sa atin, dapat ng tubig ako, matulog ko na ako. Alam niyo yung gagawin ko mo? Pupunta ako dun sa maliit na garden po sa apartment po namin. Sabihin ko, Lord, kailangan po namin ng tubig. After 5 minutes, uulan. Coincidence? Hindi. Coincidence. Kasi kailangan ko ang nakapalambis. Pwede kong hilingin mo sa Panginoon. Hindi ko sinasabi na kada hiling mo ay bibigay ng Panginoon. Pero pag kagustuhan ng Panginoon na ibigay niya, walang makakapigil sa Kanya. Bakit? Siya ang Diyos ng kalikasan. Hindi po ba? It's a manifestation of the power and authority of Christ over nature. Ang dami pong application niya, mga kapatid. Kayo ay isang magsasaka, kayo ay isang mangingisda, wala kang takot. Bakit? Hindi ko sinasabi na hindi ka na maging responsable, ano? Kundi, hindi ka na matatakot. Bakit? Lord, you are the God of nature. You're the God of nature. Mag-aeroplano ka, halimbawa, umabagyo. Eh, kailangan ka lang pupunta roon, hindi mo na may pagpaliban. Pwede ka magtiwala sa Panginoon. Pwede mo namang ibaba itong aeroplano na walang masasaktan. Di ba ba? Bakit po? Bakit po kailangan gawin ng Panginoon niya? Purposefully to strengthen the faith of His disciples, and the people who hear of it should respond by putting their trust in Jesus Christ. Upang palakasin po yung ating pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoon. Nang sa gayon, kung tayo ay mag-testify, magpapatupo tungkol doon, yung makakarinig, bagamat sila ay hindi makakaranas nito, magkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Pangalawang kwento ko, ito masaya, the authority and power of Jesus over demons. Basahin po natin sa Luke chapter 8, verse 26 to 39. Nagpatuloy sila sa paglalayag hanggang sa makarating sila sa lupain ng Geraseno na katapat ng Galilea. Pagkababa ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking taga-roon na sinasagniba ng masasamang espiritu. Matagal na itong walang suot ng damit at ayaw tumira sa bahay kundi sa kuwebang libingan. Yung cemetery po kasi nila noon ay hindi kagaya sa atin ang open cemetery, sa kanila po ay kuweba. Kaya doon po nilalagay yung mga labi ng mga patay. Nang makita niya si Jesus, sumigaw siya at lumuhod kay Jesus. At sinabi niyang malakas, "Ano ang pakialam mo sa akin, Jesus, na anak ng kataas-taasang Diyos? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan."
Sinabi niya ito dahil inutusan ni Jesus na lumabas ang masamang espiritu sa kanya. Matagal na siyang sinasaniban nito at kahit tinatalian siya ng kadena sa kamay at paa at binabantayan, nilalagot niya ang kadena at pinapupunta siya ng demonyo sa ilang, sa wilderness. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Sagot niya, Kawan, Legion. Alam niyo po ibig sabihin ng Legion? Ito po ay hango dun sa Roman military term na ang legion, ibig sabihin niyan, about 3,000 to 6,000 foot soldiers. 3,000 to 6,000 yung isang legion. Okay? Dahil maraming masamang espiritu ang pumasok sa kanya. Nagmakaawa ang masamang espiritu kay Jesus na huwag silang papupuntahin sa kailaliman at parusahan doon. Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain sa gilid ng burol. Nagmakaawa ang masasamang espiritu kay Jesus na payagan silang pumasok sa mga baboy at pinayagan naman sila ni Jesus. Kaya lumabas ang masasamang espiritu sa lalaki at pumasok sa mga baboy. Nagtakbuhan ng mga baboy pababa sa burol, nagtuloy-tuloy sa lawa at nalunod. Nang makita yun ng mga tagapag-alaga ng mga baboy, tumakbo sila patungo sa bayan at sa mga karatig na yun at ipinamalita ang nangyari. Kaya pumunta roon ang mga tao para tignan ang nangyari. Pagdating nila kay Jesus, nakita nila ang taong sinaliban dati ng masasamang espiritu na nakaupo sa paanan ni Jesus, nakadabit at matinuna ang pag-iisip. At natakot ang mga tao. Ikinurento sa kanila ng mga nakakita kung paano gumaling ang lalaking sinaliban ng masasamang espiritu. Nakiusap ang lahat ng Geraseno kay Jesus na umalis sa kanilang bayan dahil takot na takot sila. Kaya muling sumakay si Jesus sa bangka upang bumalik sa pinanggalingan niya. Nakiusap sa kanya ang lalaking gumaling na isama siya, pero hindi pumayag si Jesus. Sinabi niya, umuwi ka na sa inyo at sabihin mo sa kanila ang ginawa sa iyo ng Diyos. Kaya umuwi ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Naku, ang dami po, habang binabasa ko, ang daming lessons na po pwede po natin kunin dyan. Halimbawa, yung dignity ni Christ. Nakita niyo yung last part na yun? Ipangbalita mo ginawa sa iyo ni Jesus. Yung sumunod na at siya ay nagbalita kung anong ginawa sa kanya ni Jesus. So, ibig sabihin, ang Diyos na yan si Jesus. Okay. Ang dami pong pwede kunin na lesson dyan sa talata po na yan. Pero ang pinakapunto po niyan ay tungkol po sa otoridad ng ating Panginoong Jesus over demons. Tignan po natin, para maunawaan po natin, unang-una, ang mga demonyo po ay, ang masasamang espiritu ay powerful creatures. Makapangyarihan po yung mga yan. Kung babasahin niyo po ang Job 1 verse 13 to 19, pwede po nilang i-manipulate ang hangin, ang mga bagay-bagay. Pwede po nilang i-manipulate yan. At sa John 8 verse 44, ang characterization po ni Jesus sa kanilang pinaka-leader ay the father of lies. Sa John 10 verse 10, sabi niya, the thief only comes to steal, to kill, and to destroy. Ano po ang gagawin niya? Manira. At siya po ay makapangyarihan. Ngayon, isipin niyo po, dahil ang sabi doon, yung legion ay sumanibla dun sa isang tao. And just imagine, powerful demons. 3,000 to 6,000 of them entering just one person. That's scary. No wonder, kahit lagyan siya ng kadena, alam niyo yung mga kadena nila noon, hindi kagaya ng mga poses natin ngayon na ang cute. Ang kadena po nila, ganito kataba yung bakal. Pero, kaya po niya pigtasin. Sabi po,
Possess siya ng demonyo eh. At ang sabi nga po ni Mark ay, itong taong ito ay the demons caused him to leave his house and to live in the wilderness and in the caves, doon po sa cemetery. At ang sabi pa ni Mark, sabi niya ay, always, night and day, he was crying, wailing, and cutting himself with stones. Kakaawa yung tao na po. Pero ano pong ginawa ng Panginoon? Jesus took control. Kaya ito ang ginawa niya, pinalayas niya yung mga demonyo. Paano po ginawa yun ng Panginoon? How was His authority displayed? Paano po? Ano po? The demons immediately recognized His authority over them. Ano ginawa nila? Pagdating pa lang nila, doon ay nagpapirapan na sila, acknowledging that this is the Son of God. Pangalawa sila, nung sila ay nagsalita, sabi niya, what have we to do? Anong pakialam namin sa iyo? Jesus na anak ng kataas-taasang Diyos, nandito ka na ba upang kami ay parusahan? Ang ibig sabihin yan, alam nila na si Jesus ay may otoridad at may kapangyarihan. Siya ang maghuhusga sa kanila. Jesus is their judge. Kaya takot na takot sila. Ito na ba yun? Ito na ba yun yung paghuhusga mo sa amin? Hindi naman po yun. Pinapakita din po doon sa mga sinabi ng demonyo na Jesus has the power over, is their sovereign Lord, at maaari po silang utusan kahit saan. Alam niyo po kung ang mga tao matigas ang ulo, mas matigas siguro ang ulo ng mga demonyo. Pero pag nagsalita ang Panginoon, wala silang Diyos. Susunod sila. Susunod sila. At paano? How did Jesus exercise His authority? Ano ginawa niya? Sabi niya, in my name! Nagsisigaw ba siya? Nagkakanta ba siya? Kagaya na ginagawa ng maraming kapatid natin na Pentecostal at Charismatics. Ano ginawa niya? Simply spoke calmly and authoritatively. Anong pangalan mo? Umalis ka dyan. Kasi ganoon naman po kung ikaw may authority, hindi mo kailangan sumigaw. Tama? Hindi kailangan. Yung pulis sa kanto, pag ikaw may ginawang kalokohan, hindi niya kinakailangan sumigaw. Sabihin niya, yung daling ginawa mo, daling kita sa presidente. Pag ikaw pumalag, doon mo ma-experience yung power. Ang gagamitin muna niya, otoridad mo. Ganun pa gano'n. How did he exercise his authority? He just spoke calmly. And anong ginawa? He ordered the demons to go to the swine. Yung mga baboy na nandoon. Now, dito po sa pinakita ng Panginoon dito, may dalawang responses po tayo makikita. Doon sa display ng authority at power ni Jesus. Ang una po ay yung response noong inaniban ng demonyo na pinagaling ni Jesus. Ano po? Ang response po niya ay to love Jesus and to love to be with Jesus. Kaya sabi niya, Panginoon, nakiusap siya. Panginoon, pwede ba sumama na sa team ninyo? Kasama niyo na lang ako. Pero hindi siya pinayagan ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Pag-ibang ka rito, mag-testify ka kung ano ginawa sa Diyos. Yung pangalawang response is to love to be with demons. Saan natin makikita yung mga tao sa lugar na yun, sa Geraseno. Anong ginawa nila? Dahil takot na takot sila, they were so used with demons that when they saw the Lord at pinalayas ng Panginoon yung demonyo pinapunta dun sa kanilang mga alagang baboy at namatay yung kanilang mga alaga, they'd rather help the demons than Jesus. Diba? Mas gusto pa nila sa demonyo kaysa sa mga Diyos.
Grabe. Can you imagine people would rather have demons than Jesus Christ? Wala silang pakialam dun sa kawawang taong kasama nila dun sa syudad na yun, na ngayon na napalaya na. Wala silang pakialam na naghirap yun. Wala silang pakialam na every night yun umiiyak dun sa sementeryo. Wala silang pakialam na sinusugat yung sarili niya. All they cared about was yung kanilang mga baboy. Mamatay eh, lugi na eh. Lugi negosyo eh. Kaya, alis ka na lang dito, Jesus. Maigi pa, demonyo eh. Hindi kami lugi. Pag ikaw, lugi kami. And you know what? Sometimes, brethren Christians, even professing Christians are like that. I'd rather have demons than Jesus. After all the display of authority, the right response should be to love to be with Jesus Christ.